Sari-saring mga Caviteño dishes since 1960 pa nung gawin ito. Gaano nga ba ka-authentic at paano nga ba pinine-preserve ang kultura ng mga pagkain ng Caviteño? Aalamin natin ang kwento niyan sa pamamagitan nating kaibigan dito sa Asyong's Caviteño Restaurant. Sir Sunny, syempre mabuhay po kayong lahat at magandang araw naman sa inyo mga Noy. Andito tayo sa bayan ng Silang Cavite para tikman at pasukin ang kusina nitong napagandang restaurant na nasa likod ko. Sabi nga sa akin, talagang original daw po ang mga Caviteño dishes ay niluluto sa kusinang ito. Tara, samahan niyo ako! Sir Sunny, good afternoon and thank you for welcoming ang Akay ni Sol Food Tourism and Adventure dito sa inyong napakagandang restaurant, Asyong. Since when ang Asyong nag-start? In 1959, there was a big fire that destroyed the commercial area of Cavite City. Oh, okay. It burned down almost everything. The collateral damage was our house. Oh, okay. They water cannoned it para hindi na mag-spread out. The morning after, my lola got 3 stones, a kawali, and brown out kasi started cooking gopes, which is bopis in Manila. Oh, okay. It's vinegar based kasi brown out. Kahit may matira man doon, kahit ilang matibay at mas matagal, mas masarap. Yes. So, for somebody who is hungry, may dumadaan na ginigisa pa lang ang bawang at sibuyas, luya, ano na yan, bango na yan. Ang sabi, Lola Intang, magkakakilala ang mga tao nun Pwede bang pakisahog? Ibig sabihin nun, dagdagan nyo na lang mo yung niluluto nyo. Oh. Sabi naman ng lola ko, okay na, sige, kain ka. So, yung bopis, kinain niya, nasarapan siya, kahit siguro kulang-kulang pang ingredients. The following day, he came back with another employee. Again, hindi sila pinagbayad. Third day, 3. Fourth day, 4. Naku, may hatak na, sir. Oo. Hanggang sa, pero bopis pa rin. Yung gopes pa rin yan. Oo, Yung gopes. gopes pa rin. Yes. Kinakain nila. Hanggang sa nagsalita yung employee na gusto pa sana namin kumain, kaya lang nahiya kami, hindi kayo naniningil. Hindi pale, ano yan, sama-sama tayo. Yeah. But they were surprised when those guys left, may coins Sa ilalim ng plato. Ah, okay. Naisip ng father ko, Nay, ba't hindi na natin umpisahan ng magluto tayo? Yes. At total, nasunog din yung barbershop ko. Luto tayo ng gopes. Tapos, kung ano pang meron pwede natin lutuin, adobo. Almost all vinegar-based. Kasi it took about a month bago... Hindi napapanis. Hindi, tsaka bago nagkakuryente. Ah, okay. So, from one pot of bopis or gopes, it became 2, 3 different kinds of dishes, viands. Yes. Until, ayun. Doon nagsimula ang Asyong. Ayan pala. 1960 up to now. Yeah. People in the industry, they say the lifespan of a restaurant is just 3 years. Yes, so nga. After 3 years, otherwise you have to reinvent. Correct. Or do something else. Yep. Kami naka 21 cycles na kami. Kaya nga, without changing the recipe, sir. Changing locations, yes, but without changing anything. But we try to add a little new dishes. But basically, ang hinahanap pa rin ng Caviteños and other loyal clients, Yes. the same old lutong bahay. I see. How hard it is, sir, to preserve the culture of Caviteño dishes right now? Kasi paano ito ina-accept ng mga, alam mo na, modern people? Well, ang mga millennials who grew up with their grandparents are not hard to please. Okay. Kasi somehow, they've tasted what's the old traditional food. Yes. But if, let's say,
true blue Manileño na sanay lang sa mga multinational food. Yes. But what we offer is real food. Yes. I see. Okay. Ako na magsasabi, sir, not the fast food. Yeah. Ikaw real food. Yun ang ipinagmamalaki ng Asyongs. Ang ginano nila, there's something like this. At saka Yes. before, pag nagawa na nga yung alfresco ko ulit, Yes. I would offer our food in tin plates. Nakalosa kami, nakasarpin. The tin plates, Naku, grabe. The white and blue. Yes. Kasi that's how my lola raised my nanay. Yeah. And I never saw anything wrong. Yeah. So why not introduce it also to the new generations? Na eto sila noon. Anong walang masama. And that what made them the good people that they were. So hindi lang tayo disposable plastic, non-biodegradable. The something ibabalik mo lahat yan, sir. Ibabalik mo. Siguro for my last na lang po, baka pwede sa tagal mo sa industriya ng pagkain, any advice sa mga nanonood sa atin who wants to, follow the footsteps of this business? It's not just the money. You may have all the money in the world, but if your heart is not into it, don't. At saka it takes blood, sweat, and tears. Putting up a business perhaps is easy for some, but how to maintain it, yun ang mahirap. Yeah. You may reach the top quite easily or a hard climb. Pero kailangan ma-maintain mo. There will be peaks and valleys. Yes. Yes. Pinagdaanan namin lahat yan. But then, if you believe in the power of prayers, everything will come to pass. Basta yung dedication mo, kahit na in the middle of the night, if you have to wake up, hindi pwedeng utos ka lang ng utos. Hindi lang pwedeng may pera lang yung magulang mo. Nag-umpisa ako, wala akong pera. On borrowed funds. But I was able to pay them kasi huwag kang magpabaya. Mahalin mo ang profit mo, ang business mo, and it will love you back. Napakaganda po, Sir Sunny, ng iyong in-impart, shinare sa ating mga nanonood. Nakakatuwa, ang dami natin natutunan. Mabuhay po kayo, sir. God bless you. And I know, malayong malayo pa ang mararating ng Asyongs. Maraming salamat. Asyongs Caviteño Restaurant, siguradong alagang akay yarn. Itsura pa lang mga pagkain, ating nga po matitikman ngayon, original Caviteño cuisine, preserved na culture ng mga pagkain Caviteño, hatid sa atin ni Sir Sunny Lua ng Asyongs. No? Actually, chef, si Asyong pala isa kanyang parang tatay ni Sir Sunny, no? At yung mga natutunan nga niya dito is from Lola and Tatay na pagluluto ng klase. At isa sa mga bestseller dito, syempre, itong nakikita natin sa harapan natin ngayon, ang pansit pusit kung tawagin. Yan daw yung binabalik-balikan dito, chef, pansit pusit. Nakita mo yung pansit niya, yung pinaka-bio ni kulay itim. No, very, very different from the style na kinakain natin before or mga na-showcase natin na pansit na palabok, no? Yung mga may squid ink din. Ito, ibang-iba. Then we have the pansit with the kilawing papaya. Ayan, no? Pansit, kilawing papaya. Yan, nasa ibabaw. At yan, dito sa kabilang side, yung ating pansit, puso ng saging. At yung pinagmamalaki nilang, ito daw yung sinauna or isa sa mga kasamahan na unang recipe ng Asyong Chef, itong fried chicken. Isa rin sa bestseller nila. At hindi mawawala itong kanilang, sa kwento ni Sir Sunny kanina, gopes o yung bopis na ang ganda-ganda ng istorya, no? Pinanggalingan ng gopes, nasunog yung area, ito yung pinakain doon sa mga nasunugan at nagustuhan
matikman yung lasa. Additional, na sinerve po, ni Sir Sunny is the Laing Cavite. Laing Cavite. Laing Cavite, chef. Tara, tira natin yan, syempre. Sige. Matikman na natin kaagad dyan. Lahat po Kuya Dex, mga classical na mga... Classic. Dati from the tatay pa. Oo, wala daw siyang binago sa style, although may konting added recipe, ingredients na siya for the purpose of, syempre may nagmo-modernize din yung mga pagkain, mga kagaya nung nakwento niya sa akin off kami. Before daw, yung mga ginagawa niya, mga pampasangkap is ginigiling niya gamit yung old school na parang bato, stone style. Eh, hindi niya rin, para mas mabilis yung proseso, gumagamit din siya ng makina, kaya makikita niyo po yung kanyang kitchen ngayon, standard na eh. Modern na. Modern na eh. Oo. So, blender na ginagamit yung panggiling eh. Anyway, tignan na natin to. Una ko titikman dito, syempre, itong tignan natin, chef, yan yung pansit pusit. Pansit pusit. Oo, ito gano'n mo, mga prominenteng tao pa pala yung umorder nito, chef. Nakwento sa atin ni Sir Sunny at ni Sir Arnel, no? Mga nagawa. Sa'yo mo na, chef? Yes, sir. Sa'yo na, ha? Yan, konti lang, ayos na yan. Gulay. Oo, hindi, konting chicharon tsaka gulay. Yeah. Tikman ko lang yung pansit pusit. May kulay, oh. Ang kulit ng kulay. Sorry po, ha? Itim na itim. Itim na itim ang kulay, eh. So, ano lang natin. Tikman natin. Ito yung fascinating dito, ha. Just lang natin yung baso. Pakita po natin yung kulay ng pansit. Look at that color. The procedure, sigurado ko ito yung ink squid chef ang ginamit. Squid ink talaga yung ginamit. Oo. At meron pusit, ha? Talaga may pusit. Smell. May pansit eh. Lasa. Tikman natin. Okay naman. Wow. Sarap. Something different na masasabi ko, yung color niya, itim. Pero yung lasa pansit, dadang pansit pa rin naman, no? Oo. Ang mga bata dito, siguro kung dadalhin nyo at papakainin nyo rito, hindi naman maninibago sa lasa ng pansit. Although, ma-amaze ka o mapapascinate ka sa gulay. Kulay itim po, yung bihon. Siyempre, meron siyang squid na nilagay. Kaya pansit, pusit. Wow! Talagang dadayuhin mo dahil sumatik man or malaman kung ano itong kulay itim na cuisine or dish ng Asyongs. Sarap din nagko-complement yung, meron siyang kamyas eh. So pag sinabi mo siya sa pansit, nagko-complement siya parang, Wow! di ba instant tayo nagkakalamansi? Ito yung souring agent naman na ginawad ni Sir Sunny. Sir Sunny, oh. Nga. Sarap. Hilaw, no? Siya? Hilaw lang siya. Yung kamya. Galing nga. Nagustuhan ko yun. Pwede pala yun. Ayan po sa mga nanonood sa atin dyan, pwede nyo i-try. Instead of kalamansi ang gamitin, fresh kamyas. Hindi naman matapang ang asim eh. Tama lang. Para lang piniga mo ng kalamansi, ganun ang lasa niya. Try natin itong Gope, chef. Yeah. Ito kasi yung itsura, oh. Ayan po, oh. Mukhang malambot na baga. Oo. Nakita ko yung mga may little chef. Ito yung mga paborito ko eh. Tingin konti lang. Dahil marami tayong titikman, ilaan lang natin malasahan lahat ng pagkain dito. Gopes. Mga mantika. Sarap. Wow. Gopes siya. Pero may kakaiba siyang lasa, chef. Hindi siya the normal. Kaya sabi niya talagang Caviteño style ng pagkain. Hindi siya bopis sa Tagalog, yung sa Manila, yung mga karinderya. Hindi. Guma siya. Piling ko ang naiiba dito, yung ginamit ng Yung papalasin. Oo. Di ba yung asin niya? Diba? Pakiramdam ko, chef, ganyan yung mga style mo ng luto ng bopis eh. Na? Hindi, yung mga niluluto po ng chef na bopis, na minsan na paggamit time, makapagluto siya. Ganyan lasa. Parang kumain ng, sabihin ko na po pasensya sa term, social. Pero inumpisahan nila sa pagtitinda yan ng parang karinderya lang. Pero yung lasa, social. Ako lang itong, kuha tayo nito.
Chef, tingnan mo yan, yung fried chicken ng Asyong. Oh. Ibang-iba yung itsura. Wala siyang breading. Pakiramdam ko, chef, Tapos prinito na matinding lutong. Ang lutong punong parang chicharon yung balat. Isang hita. Ako isang hita. Ika lang. Kita ko dyan Yan pa isang hita Yan. Oo nga, no? Diba Naked siya. Walang breading. Diba? Pero bakit chef? Parang ibang pagkakaluto no? Deep fried to, no? Deep fried to. Siguradong deep fried. Ayan inaano po. Tinitignan na ni chef Check natin loob. Check natin loob, siyempre. Ako i-dip ko na kagad dito. Oo, malambot to. May walay, no? Oo. Teka natin. Uy, naku, grabe. Magaling. Tapos sasaw-saw mo ng ganyan dito. Yan, pakita lang natin, Oh, lala. Bay kain. Oh, ayan, Kain. Ang sarap na ginawa mo, Kuya Dex, Ito yung sa akin, boneless na. Yun. Alright. The fried chicken, very Filipino. Pinoy na Pinoy. Sabihin ko na, kusinang Pinoy ang style ng luto. Walang masyadong drama sa pagkakagawa. Kung ano po yung niluluto ng mga nanay natin, na hanap-hanapin mo, yun yung fried chicken ni Sir Sunny. Tapos gravy niya. Yung gravy medyo iba. Alam mong lasa mo na homemade. Hindi siya instant. Hindi siya gumamit ng mga instant gravy. Basta lasa mo na homemade siya. Gawang pambahay nga talaga, no? Kapag sinabi natin, Laing Cavite daw. I don't know what's Laing Cavite. Alam ko lang po, laing talaga na mga Bicolano. Pero ito, Laing Cavite style. Merong gata. Okay, lagay ko lang dyan. Kumain natin. Anong iba sa Laing Cavite? Wow. Pangam! Punta yung kanin. Pangam siya. Pero, solid yung lasa. Sorry, nagustuhan po. Binalikan yung laing. May konting tamis. May konting tamis siya, pero nagustuhan ko. Hindi siya sobrang lapot na style Bicolano, no? Medyo malabnaw yung pagkakagata, pero ang sarap. Okay naman hindi siya makate. Hindi makate. Makalagay siya. Saka, hindi siya yung the usual na lutong-luto na parang medyo natutulog na. Ito medyo flaky yung laing niya. Chef, tikman mo yung galawin na, na pansit. Galawin papaya. Titikman ko itong pansit. Puso na saging. Yung tawag nila. Kasi nga, may puso na saging. Ito, kunin na natin. Malaki na yan. Lagay ko na rito. Yun, no? In all honesty, these are all pansit naman ng mga specialty dito. Just sa mga specialty nila. Although nilalagyan nga po ng twist ni Sir Sunny, ginamitan niya ng puso na saging na parang pinaka-base gulay, no? Ayun, no? May drinks tayo. Kadyo ko lang. Yan, Masura, Wow. Hermosa daw to, chef. Lagay ko nila. Latay? Latay? Hanep po. Yung itsura. Masarap. Okay na okay po. Pwede nyo dayuhin to. At isang parang gusto mong matikman yung mga native or reserve na culture ng pagkain ng Cavite. Asyong po, no? Para sa address, ayan, pakita lang natin. And soon na, chef, magkakaroon sila dito ng mga special parang yung place for events and functions, no? Function hall, Pakita rin natin ang kanilang phone number para sa mga gusto pong tumawag sa kanila, no? At yung functions, parang ano ka ng binyag or ganyan. Pwede, ang laki po ng lugar. Right now, pwede nyo tawagan na sila. Dalawang distinguished na pagkain
na masasabi kong Pinoy na Pinoy. Ito po, yung fried chicken ni Sir Sunny. At itong Gopes, no? Gopes. Medyo may pagka-Spanish kasi na Dating pala, ako. no? Nasakop nga kasi ng mga Spanish before, yun yung kwento. Kaya Gopes sa pangalan. Sarap na sarap ako dito sa kanilang laing. Cavite. The pansit, basic na pansit, pero nagkaroon po ng kakaibang mga, alam mo na, puso ng saging, kilawing papaya, at yung squiding. Nako, yan ha. Chef, syempre, may babatiin ka bago tayo paalam. Wala eh. Wala pa rin, no? Inumin natin itong mga sinerve nilang to, no? Ito nga daw po yung blue turnip na napanood nyo na. Sa mga previous vlogs natin, yung blue turnip. And then syempre, no, mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat na naman at sa pagsama niyo sa amin dito sa episode na ito. Syempre, suportahan po natin ang ating mga businesses na ganito. Kagaya po nito na recently lang nga ay dumaan sa matinding pandemya at ngayon po bumabangon ng muli, no? At maraming salamat din po. Ayan ang ating Facebook page ng Alagang Akay, no? Ang ating YouTube channel ng Alagang Akay. Pakisuportahan din po. At syempre, yung ating bahay ni TikTok na account ng Akay sa TikTok. Maraming salamat mga Noy. Mabuhay po kayong lahat. God bless you. Hanggang sa susunod na episode. Huwag kayong bibitiw. Napakadami pa nating dadayuin at pupunta ang pagmamahal para sa inyong lahat. Bye-bye!